What is up guys? Lance TV here, so welcome back again to my YouTube channel, no? So ayan guys, for today's video, so may gagawin na tayo ng content para dito sa bagong device na nakabit sa motor ko. So essential device siya guys, para sa gulong, kasi mamumonitor na natin ang ating gulong sa harapan at sa likuran. So ito yung tinatawag nila na TPMS or Tire Pressure Monitoring System. So nakalagay na dito sa side mirror ko guys, sa ayan o, makikita nyo. So ito na siya. Kapit na natin, no? Ginawan ko na lang talaga ng intro to para may intro. Kunwari vlogger. So ayan, makikita nyo dito sa sa panel, dito sa maliit na panel. So mayroon siyang data dyan na sinesend ng PitoCap dito sa panel natin ng monitor. So sa harapan, mayroon tayong 32 PSI. So nakalagay 32 PSI. At saka dito naman sa ilalim 33 PSI. Umiiba yan guys, depende sa nyo, kapag nagpatakbo kayo, umiiba yung PSI ng motor natin. Tayo dadaan sa apunan. So ayan, stay tuned lang kayo sa video ko, no? Para makita nyo kung paano ko nakabit yung TPMS natin. So mabilis ang kabit na to guys, kayang-kaya nyo to. Kunin na natin yung TPMS. Sobrang dali lang naman ikabit. Kaso nga lang gusto ko lang ipakita eh. So ito siya. Angas nito guys. So nabili ko lang siya around 800. So ito na siya. Angas siya. So ayan, unbox na natin. Tadan. So ito, una may kita sa inyo is yung manual niya. So ayan, dito nakalagay yung sensor installation demonstration. So susundin nyo lang to guys. Etong rear wheel. Tapos yung front wheel naman. So yung mag-guide na naman siya. So hindi na kayo mahirapan. Tapos huli lang natin to. Ito yung charging niya. Magnetic na siya at saka USB. Ayan. Tapos may kasama siyang tools. At saka para sa dito sa PitoCap natin. So pwede nyo siyang buksan dyan kapag gusto nyong palitan siya ng battery. So pakita ko sa inyo mamaya. So ayan, tapos battery. Yung may kasama siyang battery para dito. Tapos yung mismong TPMS. So ito na siya. So may lagayan din siya. Ito yung charging port niya. Magnetic. At saka yung nilalagay sa handlebar. Yung mount niya guys. So buksan natin. Yun. So simpleng unboxing lang to. So ayan o. Paano kaya to? Okay. Pag ganyan. Yan. Yan yung nag-fix sa kanya. Yan. So dapat pag ganyan ninyo. Open. Tapos lagay sa handlebar. So ito naman para sa higpit ng rubber. Galing ah. Parang pwede din sa sa GoPro. Tapos bullhead naman yung niya. Ayan oh. Pwede nyo mapagalaw-galaw yung TPMS. So dito siya nilalagay. Pag ganyan. Yon. So ilagay lang muna natin to. Yan, dito ko lang muna ilagay guys, temporary lang to. So napan ko na lang ng paraan kung paano ko siya makabit. Yan, temporary lang. Parang mas maangas nga dito eh. Ito muna yung unahin natin. So paglagay simple lang naman. Ayan siya. Paikutin mo lang. Kutin mo muna.
Yun. Tapos higpitan nyo dito. Ayan, magsisilbing lock niya yan. Yun. Atiyo. Baka asin pala. Ganyan siya dapat. Long press lang natin, hold lang natin for 5 seconds. So yun, makikita nyo dito, no? Nagbi-blink yung ano niya, PSI ano niya, data. So kasi hindi pa nakalagay yung P2 cap natin. So ilagay lang muna natin nun. Hindi pa nakaset yung time, oh. Maganda, oh. Isi-sync natin ito mamaya sa ano, sa time ko. So, okay, ito muna na yung charger. Pakita ko lang sa inyo. Isa-snap nyo rin din naman dyan, no, sa likod. Basta magnetic lang siya. Ayan, oh, nakasnap na siya, oh. Snap nyo lang siya. So ayan, demo ko lang sa inyo kung paano magbukas ng P2 cap kapag gusto nyong palitan siya ng battery. So ayan, ito lang gawin nyo. Buksan nyo siya dito. Ayan, o. Pag ganyan, twist nyo lang siya. Pakita ko sa inyo yung loob. Ayan, o. Yun. May chip siya dito sa loob at saka yung mismong battery. So kapag naubos na yung battery niya, so papalitan nyo naman. Kasi sa manual, 1 to 2 years naman kapag malobot na itong battery na to sa loob. So pwede nyo siyang palitan. Tagal-tagal pa nun. So sa paghigpit naman, ayan, pag ganyan nyo lang, pag nagtunog na siya, tsaka nyo i-fix. So sa paglagay, guys, tanggalin lang muna natin yung unang pito niya. Pito cap. Nabili ko lang to ng mura, eh. Tapos ilagay muna natin to, yung hex nut. Tapos hanapin nyo yung RW. Ito yung real wheel na pito. Tsaka nyo siya ilagay. Dapat may tubig pala kayo. Hindi ako nakadala ng tubig. Parang may narinig kayo na tunog para ma-measure yung tire pressure. Ayan. Kabitan natin yung rear wheel. Check natin sa sa panel gauge niya. So ayan, nakikita nyo 30 PSI na yung nakalagay. Automatic na nidetect niya yung PSI. Ayan, galing, ah. So ayan, tanggalin lang muna natin, simple lang. Tapos yung mismong front wheel. Front wheel naman, guys. So may marinig kayo na tunog, higpitan nyo, huwag nyo masyadong luwagan. Higpitan natin yung hex nut. Sa mga di nakaalam, waterproof na pala itong TPMS natin, no? So ayan, guys, nakabit na natin. Mabilis ang kabit lang. So temporary lang to, guys, ha. Hanapan ko lang ng paraan dito kung saan ko siya makabit sa handlebar natin para fix naman yung tire pressure, no? So ayan, makikita nyo naman dito, guys, na-detect na yung PSI ng motorsiklo natin, no? So may temperature din na guys, na monitor dito. So 28 Celsius at saka 29 sa isa. So mag-set naman ng PSI dito to bar, guys. So ang gawin nyo lang dito is, so pindutin nyo ito ang lower button. Dalawang button lang naman. Yung isa para sa switch on, switch off, at saka dito naman is para sa adjustment. So ayan, switch natin sa bar. Long press lang. Ayan, kung gusto nyo mag-change sa bar, pindutin nyo naman yung upper button. Ayan, PSI at saka bar lang. Pag okay na kayo, guys, click nyo lang din to sa ilalim. Ayan, Celsius naman. Gusto nyo siya i-change sa Fahrenheit, Celsius. Pag okay naman, pindutin nyo naman. Simple lang. So yung front wheel PSI, wala na yan. Okay. Ito pala. Yung low kanina na nakita nyo, magsiset siya ng alarm kapag naabot niya yung PSI na 43. So pag na-high na yung pressure na nakalagay, so magbibip yung yung TPMS na to. Magtutunog siya kasi high PSI na yung ng gulong natin. So kailangan siya natin bawasan. Lead niya. So hindi ko lang to masyadong ma-explain, eh. Hindi ko pa to na-explore, eh.
20. 28 nga eh. Ayan. Okay. Okay. So ayan, naset na natin. All goods na. So napakaangas niya na guys. Galing nito. So sobrang safe niya talaga guys kapag malayo ang biyahe, no. Hindi na kayo aabot ng pagwawabol ng motor, no. So bago kayo makapaghangin, so monitor rin talaga siya. So wala naman pinagbago sa motor natin. Ayan siya. So ito yung touring build ko. Balki niya tingnan. Balki niya tingnan, no. Tanggalin nyo muna to. So bago kayo mag-parking sa public space, baka manakaw. So ayan, alis na tayo. Importante talaga monitor natin yung PSI eh. Kasi lesson learned na sa akin. Buti na lang mayroon si TPMS na na device para dito. Galing. So ito yung mga essential na gamit, no, para sa motor. So ayan. Dito ko na lang tatapusin yung video ko, no. So nakabit na natin yung TPMS natin, no, yung tire pressure monitoring system. Dagdag niya talaga. Nakatulong talaga siya sa akin guys kapag nagbabiyahe tayo ng long ride, mamonitor ko na yung tire pressure ko. Naranasan ko na nagwawabol yung motor nung naplatan ako ng motor. Sa mga gustong bumili pala ng item natin, ilalagay ko na lang sa link in description yung mismong link. I-click niyo na lang guys, at saka bili na kayo para sa motorsiklo nyo. Mas mabuti na maging maingat tayo sa pagmamaneho ng motor guys. So etong device na to, malaking tulong talaga siya sa inyo. So ayan lang. Thank you for watching this motovlogging video, no. Woo! So this is Renz TV. Peace out.